Okay, maiba naman ulit tayo ng pag-uusapan mga tol. Mula naman ulit tayo kay Random Pinas. Ulitin ko mga tol nire-recommend ko sa inyo kung mahilig kayo sa mga alien mysteries. Nire-recommend ko sa inyo mag-subscribe kayo dito kay Random Pinas mga tol. So meron tayong panonoorin ngayon. Siyempre bibigyan natin ng opinion, ng reaksyon. No? Samahan ninyo ako mga tol. Pwede rin kayo magbigay ng opinion at reaction ninyo sa baba. Sabi rito, mga aliens, nandito na nga ba sila? No? Kung wala, ay may plano ba silang dumating? 'Di ba? Kasi 'di ba nung tong nakaraan may pinag-uusapan yung Three Eye Atlas. Parang hindi daw siya pangkaraniwan o pwede daw siyang isang spaceship na mga mensaherong galing sa malayong galaxy, 'di ba? Na bibisita sa ating solar system. Sabi, magmula nang magkaroon tayo ng mga mata, tumingin na tayo sa itaas at nagtanong, may tumitingin ba pabalik? Ako, oo, may tumitingin pabalik. Diyos, mga anghel, di ba? Sa loob ng 3,000 taon, ang sagot, siguro. So eto alamin natin mga kapatid. Kung may alien dito sa ating bansa o sa ating mundo, rather, gaano na sila katagal? Gaano na natin katagal kasama etong mga nilalang na ito? Well, bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Mga aliens, nandito na ba sila? Kung wala ay may plano pa ba silang dumating? Magmula na magkaroon tayo ng mga mata, tumingin na tayo sa itaas at nagtanong, may tumitingin ba pabalik? Alam nyo mga tol, pag sinabing aliens kasi, iba-iba yan kung paano mo i-define ang aliens. Kasi pag sinabing aliens, mga nilalang na hindi taga rito. Estranghero. Kaya nga minsan yung mga foreigner tinatawag din na alien di ba? Kasi hindi naman sila likas na taga rito o hindi naman sila natural born dito sa ating bansa. Kaya tinatawag silang alien. Ngayon, pag sinabing alien, ibig sabihin hindi sila taga rito sa mundo. Taga ibang lugar sila. So ang tanong mga kapatid, tayo lang ba ang nilalang? Kung pagbabasehan natin ang Bible kung pagbabasehan natin Bible para maging patas naman tayo sa lahat. Kung pagbabasehan natin ng Biblia, alam nating hindi lang tayong mga tao ang nilalang. Pagkos meron nga tayong mga kasama rito di ba? Meron tayong mga hayop na kontrolado natin mga tol. Bukod doon mga kapatid, kung naaalala ninyo, si Adan at Eva ay tinukso ng isang ahas, yun ang dyablo. Na inihulog, dati siyang anghel, inihulog sa lupa mga kapatid kasama ng kanyang mga kampon. Sa madaling salita, meron tayong mga kasama ritong espiritu. Tanong, tao ba sila? Hindi. Bukod doon mga tol, meron bang mga naiwan sa langit? Meron, nandoon yung mga anghel ng Panginoong Diyos, mga sinusugo niya nga Nung panahon ni Maria, alam niyo yun, di ba? Mayroong sinugo ang anghel at nagsabi sa kanyang manganganak siya. Mabubuntis siya, magkakaroon siya ng anak kahit berhen siya. Ganon din mga kapatid sa mga unang tao na nagpadala ng sinugo ang Panginoong Diyos para babalaan. For example, mga kapatid, kay Lot, 'di ba? Itinakas sila doon sa Sodoma at Gomorrah kasi gugunawin na ng Panginoong Diyos 'yun. So yung mga anghel na 'yon, mga tol, hindi taga rito sa atin. No, sa makabagong panahon, in modern, mga kapatid, in modern era, kapag merong bumaba galing sa langit na hindi naman taga rito, anong tawag natin doon? Eto na yung pangalan nila ngayon, alien na mga tol. Kasi sa Bible wala namang word na alien 'Di ba? Ang meron lang doon anghel sugo 'di ba? Mga espiritu na galing sa langit mga tol. At meron nga tayong kasama rito nung unang panahon pa. Yun yung fallen angels na tumutukso sa maraming mga tao, 'di ba? Para ihiwalay at para ipakita sa Panginoon Diyos na merong mga hindi nararapat maligtas at dadalhin sa impyerno pagdating ng araw ng paghuhukom. So ngayon, kung ako naniniwala na merong alien na ibang nilalang bukod sa tao, kung alien ang tawag nyo doon, ako tawag ko doon ibang nilalang, meron talaga, di ba? Tuloy natin. Sa loob ng 3,000 taon, ang sagot ay siguro. Magaling tayong bumuo ng mga kwento tungkol sa mga extraterrestrial visitors, pero hindi tayo magaling na patunayang nag-e-exist sila. Ang anumang misteryo at katanungan madalas pinupunan natin ng kwento. Minsan marangal, minsan parang tanga. Minsan din naman kasi mga tol, mayroong mga katotohanan na kino-cover up.
ginagawa ng ibang kwento at pinapalabas na mas credible. Kahit na merong mga ebidensya, kahit na meron ng mga pagpapatunay na totoo itong mga ganitong klasing bagay, ang ginagawa minsan ng gobyerno, ginagawa minsan ng mga ibang tao is kino-cover up yun para hindi na lumaganap pa. Tas yung secret, top secret, classified, hindi na para malaman pa ng publiko. Diba? Kasi minsan mga tol, may mga napanood na tayo, mga mismong sundalo, mga mismong nagtatrabaho sa mga ganong tawag dito, lugar, mga ganong organisasyon, ang minsan naglalantad na totoo yung mga ganitong bagay. Napakarami ng top secret, napakaraming classified ang itinatago sa publiko at sila lang ang nakakaalam. Minsan damay pa ang isang wizard na si Merlin na maaaring gawa o hindi gawa ng ilang Welsh monks sa isang gabi ng inuman. Sa madaling salita, ang mga aliens matagal na nating kasama, totoo man sila o hindi. Ang mga unang aliens na isinulat natin ay hindi mga little green men. Sila'y mga mandirigma, may helmet na gawa sa beans. Lucian Samosata, isang Greek satirist, nagsusulat noong mga 170 AD. Sa kanyang A True History, inilarawan niya mga space travelers na nakikipaglaban gamit ang mga sphere na gawa sa asparagus. Nakasakay sa mga pulgas na singlaki ng 12 elepante at ang mga taong buwan nakikipaglaban sa mga taong araw. Hindi niya sinabing totoo ang kanyang isinulat. Ito ay satire o pwede nating sabihing ancient trolling. Yeah. Pero ang nakakatawa ay may mga taong naniwala pa rin sa kanyang isinulat. Kaya't ito rin ang unang naitalang kaso ng mga taong nahulog sa clickbait. Ang mga helmets na gawa sa beans nagpapaalala ng isang mahalagang bagay. Hindi sa mga telescope at radio signals unang dumating ang mga aliens. Una silang dumating sa ating mga kwento. At ang ating mga kwento Ano rin yan salin-saling mga kwento na rin yan eh. Di ba hanggang ngayon nangyayari yan eh. Ikwento ni ganito, sasalin sa ganito, pa-exage ng pa-exage yung kwento. Hanggang sa makarating sa pinakakaduluduluhan, ibang-iba na yung kwento kesa dun sa original. Di ba? Minsan ginagawa yan sa experiment yun, napakahabang pila. Yung unang tao magpapasa ng mensahe sa pangalawa, pagdating sa pinakadulo, iba na. Iba na yung kwento. Ganon din mga tol, nangyayari talaga yon. hindi palaging marangal. Bago pa man si Lucian, ang mga philosophers pinagtatalunan ng mga extraterrestrials. Sinabi ni Epicurus na ang universe ay infinite. Sa makatwid ng ilang mga mundo at buhay, dapat ay nag-exist. Extraterrestrial, yung tawag doon. Extraterrestrial. Diba? Nung unang panahon, alam naman natin talagang nakikipag-ugnayan ng Diyos. Ang mga anghel, literal, 'di ba, sa mga tao. Ang naaalala ko pa nga, 'di ba, sa kwento sa Bible, nagpagawa ang Panginoong Diyos ng tawag dito, yung covenant, 'di ba? Tapos nagkaroon ng 2 cherubim doon sa ibabaw nung box na 'yon, 'di ba? So, alam nung tao kung ano yung itsura kasi nga nakikipag-ugnayan talaga, nakikita talaga eh. Nonsense yan, sabi ni Aristotle. Malamang napataas ang kilay ni Plato. Ito ang simula ng Great Alien Debate. Arogante bang isipin na nag-iisa lamang tayo sa universe o kabaliwag bang isipin na may kapitbahay tayo sa kabilang kanto ng ating cosmic subdivision? Fast forward sa ngayon, ang Kung meron mang ibang nilalang sa malayong mundo na hindi natin alam, Diyos ang nakakaalam nun. At kung hindi natin alam at hindi natin malalaman, may reason din 'yun. 'Di ba? Para wala na sigurong space war. 'Di ba? Kasi dito pa lang sa ating mundo, mga tol, mga bansa-bansa nagkakaroon na ng giyera, 'di ba? Kung magkakalapit lang yung mundo natin, 'di ba? Di space war 'yon, mga tol, 'di ba? Kumbaga, ano 'yun? Ano ba tawag doon? May magkakaroon mga starship, mga ganung mga bagay. So, talagang sadyang pinaglayo-layo yung mga galaxy, no? At hindi nasakop nung kaalaman natin yung tungkol dyan. At kung ganun man, bakit pa ilalagay sa Bible? Ibang mundo na yun. Diba? Malay mo dun, sa mundong yun, meron silang sariling Bible dun. Meron silang sariling tagapagligtas dun.
Diba? Meron silang sariling gobyerno. Di natin alam, ito'y bahagi lang ng malikot nating imahinasyon na kung ano yung meron dito sa atin, baka meron din dun sa ibang mundo. Questionin ba natin kung imposible o posible? Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat eh. Tayo nga lahat ginawa niya rito eh. Tapos doon hindi niya magagawa. Kayang-kaya niyang gawin yun mga tol. Pero hindi na natin alam sa maraming kadahilanan na rin syempre. Alam niya na yun. Hindi na natin kailangan questionin yun. Parchment papers na palitan na ng mga telescopes. Nananalo si Epicurus. Ang observable universe may 2 trillion galaxies. 12 zeros yan na dami ng mga lugar kung saan maaaring may nakatingin din sa atin. Ngunit ang ancient philosophy ang nagtanim ng binhi. Kahit ang mga tao noon naniniwalang dome lamang ang kalangitan na may nakasabit na ilang party lights, may bumubulong pa rin. Paano kung meron pang kung ano sa labas ng dome nakatingin sa atin? Bumalik tayo sa miserableng medieval Europe kung saan ang average life expectancy ay 35 years old. Permanenteng sakit ng balakang, hapunang lugaw, laging lugaw. Isipin mo naglalakad ka pabalik mula sa isang mahirap na araw ng feudalismo nang bigla kang nakakita ng kakaibang mga ilaw, umiikot sa kalangitan, mga bilog na apoy, mga gulong sa loob ng mga gulong, mga lumulutang na orbs. Congratulations! Nakakita ka ng UFO. Pero syempre hindi. Malamang ang nakita mo ay parhelion, isang atmospheric trick kung saan nagre-refract ang sunlight sa pagtama nito sa mga ice crystal sa atmosphere. O maaari ding meteor shower lamang. Pero noong 1100s, ang pagpipilian mo lamang ay letter A, divine omen, o letter B, sorcery. Ano pa man ay ipagkakalat mo pa rin ang nakita mo. Ang mga salaysay ng medieval period punong-puno ng ganitong mga sightings. Tinatawag nila itong mga fiery shields, celestial ships, kahit pa dragons. Kasi nga kulang pa yung knowledge nung ganung panahon eh. Sa art makikita mga disc sa kalangitan na tila mukhang mga flying saucers. Mga aliens ba ito? Malamang hindi. Sineryoso ba ito? Oo naman. Sa muli makikita ang pattern. Ayan o. Sineryoso ba ito? Oo naman. Sa muli may Yan o, yung ganito, ito. Ito, may explanation na yan eh sa makabagong panahon natin. Yun nga, yung kaninang video pinakita, yung parang 4 ang araw. kita ang pattern. Nakakakita tayo ng mga kakaibang bagay. Pupunuan natin ng kwento. Pero ang mga rational na explanations hindi tayo kayang pigilan na gustuhin ang mga aliens sana ito. Pwede nating ituro ang ice crystals, mga meteors, atmospheric distortions. Ngunit may ilang matigas na parte ng ating utak ang bumubulong pa rin ng, oo nga, pero paano kung alien? At gusto natin yan. Masaya ang alien eh. Ultimate plot twist kung sakali. Tama. Sila ang bida sa 4 sa top 5 highest grossing film of all time. Yung isa nga lang tungkol sa barko. So aliens at barko, obsession talaga ng tao. Maaring boring ang katotohanan, pero ang posibilidad, mas masayang pag-usapan. Pero dito nagiging conspiracy ang tema ng mga bagay-bagay. May mga taong tinitingnan ng mga pyramids, Nazca Lines, Stonehenge at sasabihing hindi kayang gawin ng mga ancient humans yan, malamang tinulungan ng mga aliens. 2 bagay ang ginagawa ng ganyang klaseng pag-iisip. Kinukutya nito ang nakakamahang katalinuhan ng mga sinaunang sibilisasyon at ginagawa nitong para mga intergalactic construction contractors, ang mga aliens. Pero at least walang ghost project ang mga alien contractors na ito. Oo nga naman. Manipis ang ebidensya para sa mga alien architects. Mabait na paraan yan sa pagsabi na wala. Ngunit hindi ito mahalaga. Patuloy pa rin ang paglabas ng ideya dahil huli nito ang ating kiliti. We are not alone. We've never been alone. Kung pipikit ka nga, halos nakikita mo nang inaabot ng mga aliens ang blueprint sa mga structures na ito. Gayunpaman ang modern alien image medyo huli nang nabuo. 19th century nang ang mga telescope itinutok natin sa Mars. Sinabi ng mga astronomers na may canals daw dito, mga tuwid na linya sa surface. Inakala nilang irrigation system ito ng mga Martian civilization. Tapos pumasok si H.G. Wells at ang kanyang The War of the Worlds noong 1898. Biglang ang mga Martians hindi na matulungin ng mga engineers, mga invaders na, may mga tentacles, walang awa,
hindi mapigilan ng kanilang teknolohiya. Mula din sa ano no? Mula din sa malikod na kaisipan din ng tao no? Itong mga ano na to. Itong War of the Worlds na yan, na isa pelikula to kay Tom Cruise. Salamin ito ng sarili nating anxiety. Mga empires na nanakop ng ibang empires. Ang industriya sinisira ang kalikasan. Ang mga alien, hindi na lang basta iba. Sila'y mga colonizers na. Nagsimula ang mga bug-eyed invader. Noong 1835 ang New York Sun nagpublish ang isang serye ng mga artikulo na nagsasabing nakadiskubre ang mga astronomers ng buhay sa buwan, mga taong paniki, kagubatan, puta may unicorn pa. Nagustuhan ito ng mga tao, tumaas ang benta, pero syempre peke ito, inimbento lang ang mga sinasabing mga discoveries. Interestingly, walang nagpanik, walang natakot sa isang invasion. Naisip lamang nila, ang cute naman, mga moonbats. Moonbats. Ikumpara mo yan sa 20th century, kung saan ang UFO sightings na idikit na sa Cold War paranoia. Ang mga kakaibang ilaw sa kalangitan hindi na nakakamangha, biglang mga banta na ang tingin sa kanila. Ang cultural mood nagbago. Ang Peking discovery ng civilization sa buwan nagbigay sa atin ng pagkamangha, pero ang Roswell nagbigay sa atin ng takot at suspicion. Tapos dumating ang mga Hills, Barney at Betty Hill, habang nagmamaneho sa New Hampshire noong 1961. Sinasabing na-abduct ng mga maliliit na beings na may gray na balat at malalaking itim na mata. Ang kanilang kwento, hypnotic regression na walang mga oras, kakaibang mga mapa. Yan ang luminaw sa tinatawag natin ngayon na The Greys. Mula noon, libu-libong iba pa ang nag-report ng similar na karanasan. Ang detalye nagbabago-bago, pero iisa ang template. Maliit, gray skin, malaki ang mata. Sa ganito nagsimula yung mga ganitong image, no? Tapos nakisali ang Hollywood, Close Encounters, X-Files. By late 20th century, ang gray aliens sing kilala na ni Mickey Mouse, o baka nga mas kilala pa, at mabenta ding merchandise. Yung mga ganitong itsura ng muka, mga tol, ano yan kumbaga imbento lang din ng tao, di ba? Kasi, syempre, wala pa naman talagang nakikitang ganito itsura di ba? Balikan natin ang mga Hills dahil malaking ambag ang istorya nila. Ayon sa mga Hill, dinala sila sa isang craft, in-examine at pinakitaan ng isang star map ng alien trade routes. Ayon kay Barney, nakakita siya ng mga kakaibang devices at nakakatakot na procedures. Si Betty naman nagkwento ng ilang medical exams at telepathic communications. Para sa mga skeptics ay stress, panaginip at cultural influence lamang ang mga ito. Pero totoo man o hindi, ang kanilang kwento ang nag-solidify ng alien abduction narratives. Yan din ata binasa yung mukha ni Ultraman no? Ang mga aliens hindi na friendly cosmic neighbors. Mga scientists sila, walang pakiramdam, lab rats ang tingin sa atin. Bagong kwento ito at nakakatakot. Mula 1960s onwards, mas lalong lumaki ang UFO phenomenon. May sightings, encounters, government cover-up theories, at kasama ng mga iyan na isang cultural motif. I want to believe. Ang phrase na yan hindi lang pamposter ng X-Files. It's a human condition. Hindi natin gusto maging totoo ang mga aliens ng dahil lamang sa astig ito. Gusto nating maging totoo ang mga ito dahil kung hindi, napakawalang laman naman ng universe. Ang 7 bilyong tao ay tila hindi sapat para punuan ang kawalan. Naghahangad tayo na may iba pa. Ang mga aliens ay hindi gaanong tungkol sa science, mas tungkol ito sa pag-asa. Sila ang ating mga cosmic chatmate, ang ating mga imaginary audience, ang ating dahilan para maniwala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking bagay. At ito ang nakakatuwa, maaaring tumitingin nga sila pabalik. Statistically speaking kasi, mahirap paniwalaan ang Earth lang ang tanging planetang may nabubuhay. Somewhere out there, may nakatitig sa kalangitan, nagtatanong ng parehong mga katanungan. Ang problema ay distansya. Kahit naroon sila, ang pinakamalapit na kapitbahay ay maaaring ilang daang light years ang layo. Sobrang layo na napaka-imposible sa teknolohiya na meron tayo, napakahirap puntahan. Kaya napakahirap din patunayan.
Centuries ang aabutin ng komunikasyon, Mhm. kaya't katahimikan ang iniwan sa atin at nakakatakot ang katahimikan. Gayunpaman ay hindi nito mapipigilan ang ating imahinasyon na may tumitingin sa atin pabalik. Pero sabihin na nating bigla silang dumating. Ano bang gagawin natin? Step 1, huwag magpanik. Step 2, huwag basta barilin. Mhm. Step 3, huwag bigyan ng Facebook. Mhm. Ang totoo ay kung dumating sila ay sobrang advanced na ng kanilang technology kumpara sa atin, na ang ating survival hindi base sa armas o diplomasya, kundi base sa kanilang awa. Di, pati naman dyan mga tol imahinasyon lang din ng tao yun na mas advanced yung technology nila. Bakit natin nasasabing mas advanced? Nagawa nga nilang makarating dito sa atin mula sa napakalayong galaxy, di ba? So, ibig sabihin, mas advanced yun. Kasi tayo nga mga tol, hirap na hirap makapunta sa Mars Nasa loob ng sarili nating solar system yun mga tol. Wala pang taong kayang bumiyahi dun. Di ba? Meron lang tayo yung mga sinasabi nilang mga rover, mga gano'n. Kahit ngayon, di ba? Sinasabing hindi rin totoo. Dito lang daw sa mundo yun ginagawa. Diba? Hindi naman talaga sa Mars yun. So marami talagang debate tungkol dyan. Kaya nga mabenta yung mga ganitong istorya kasi ang sarap mag-imagine di ba? What if nga merong iba pang nilalang na nandoon sa ibang mundo? Ganon kasimple. Siguro magandang gawin ay ipakita sa kanila ang dahilan kung bakit hindi nila tayo kailangang ubusin. Hindi ang ating mga armas, hindi ang ating politika, hindi rin ang ating architecture, kundi ang ating mga istorya. Dahil kahit hindi nag-i-exist sa mga aliens na may beam sa ulo, kahit na hallucinations lamang ang mga grays, kahit ang mga UFO sightings ay mga gas o Venus lamang, ikinikwento na natin ang kanilang istorya sa loob ng 2,000 taon. Baka dahil dyan, mag-survive tayo. Maaaring hindi kailanman dumating ang mga aliens. Maaaring hindi pa sila nakapunta rito. Maaaring hindi sila kailanman nag-exist. Pero ang paniniwala sa kanila ay kasing tanda ng philosophy, kasing tibay ng relihiyon, kasing profitable ng Hollywood. Sila ang ating mga anino sa langit, ang ating mga refleksyon sa mga bituin. May tumitingin man pabalik o wala, nagawa na ng mga aliens ang kanilang trabaho. Itinuro nila sa atin na tayo ay malungkot, mapanlikha, takot, matapang, katawa-tawa at umaasa. At kung isang araw isang spaceship nga ang totoong bumaba mula sa mga ulap, sana ang una nilang sabihin ay kami nang gagawa ng mga flood projects. Alright mga kapatid alam nyo ulit itong pinag-uusapan natin, yung mga alien na may ganitong klaseng muka, ay base ito sa mga kwento. Siyempre, inadapt na rin ng Hollywood kung ano yung mga nakikita natin sa mga babasahin, sa mga palabas, sa mga movies. Yun yung tingin na natin, di ba? Sa pag sinabing alien, ganito itsura niyan. Pag sinabing alien, nakasakay yan sa isang super advanced spaceship, di ba? Na kayang mabilis ang takbo, kayang bumiyahe ng pagkalayo-layo mga tol. Di ba? Yun yung naiisip natin. But then again, kung ang pag-uusapan natin, tulad ng lagi namang questions, tayo lang ba ang nabubuhay? Earth lang ba ang may nabubuhay sa napakalawak na universe, mga tol? Diba? Ako naniniwala ako. Personal to mga tol. Personal opinion ko to. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Ako naniniwala ako na hindi lang tayong mga tao ang nilikha ng Panginoong Diyos. No? Kung naniniwala kayo sa Diyos, kasi ako naniniwala ako sa Diyos Kahit nga dito mismo sa ating mundo, meron tayong mga kasama ritong hindi rin natin nakikita. Kasi nakalagay nga sa Bible yun Diba? Inihulog dito kasama natin mga kapatid sa mundo Yung fallen angels diba? Kasama yung kanyang mga kampon. Yung matandang dragon, Diablo na tumukso kay Eva, pati kay Adan mga tol. Yung Diablo na tumutokso din dati sa Panginoong Jesus. Diba? 3 beses siyang sinubukan Una sa tinapay, pangalawa dinala siya doon sa tuktok ng bayang banal. Sabi magpatihulog ka dyan, sasaluhin ka ng mga anghel. Pangalawa, dinala siya doon sa pinakamataas at sinabing lahat ng mga yan ibibigay ko sa iyo basta lumuhod ka't sambahin ako. Diba 3 ulit siyang tinukso mga tol. So yung Diablo na yon mga kapatid, kasama na natin dito ng matagal, kasama yung kanyang mga kampon. Hindi mga tao, di ba? Well,
natutokso yung mga tao kaya gumagawa sila ng kajabluhan nila. Pero ibig sabihin mga kapatid, hindi lang talaga tayong mga tao ang nilikha. Yun yung gusto kong ipunto. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.